Pagdating sa kamuwangan, ang isang nilalang ay pinakamahina kapag ito ay nasa bingit na ng kamatayan. Sa pagnanais na ang buhay ay humaba pa at madugtungan, halos lahat ay gagawin at paniniwalaan. Ito maaari ang pinakadahilan kung bakit pagdating sa spiritual healing ay maraming naniniwala at kumakapit. Bukod sa kakapusan sa pera na kakailanganin sa gamutan, mayroon ding mga patunay na ang isang karamdaman ay nalunasan. Si Joao Teixeira de Faria ay kilala noon bilang isang magaling na spiritual healer. Ang paniniwala na siya ay isang medium na sinasaniban ng makapangyarihang espiritu para makapagpagaling ang nagdala sa kanya sa katanyagan at karangyaan. Siya ay kilala internationally at ang kanyang sinasabing healing mission ay nabigyan pa ng coverage maging sa show ni Oprah Winfrey. Sa loob ng ilang dekada, si Faria ay namayagpag dahil sa sinasabing kakayahan na manggamot. Daan-daang libo mga tao ang sa kanya ay dumadaing para ang iniindang mga sakit ay gumaling. Ang pamamayagpag na ito ay unti-unting lumagapak nang ilang mga kababaihan ang lumutang sa akusasyon na si Faria ay nagawa silang pagsamantalahan. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Joao Teixeira de Faria. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Ang Abadiânia ay isang lugar sa Goiás, Brazil na kilala hindi dahil sa ganda ng mga tanawin na iyong makikita o sa naging progress ng lugar na ito. Ang Abadiânia ay kilala dahil dito na mayagpag ang isang medium, psychic surgeon at convicted sex offender na si Joao Teixeira de Faria o mas kilala sa tawag na John of God. Ipinanganak noong June 24, 1942 sa Cachoeira de Goiás, si Faria ay walang edukasyon o training sa pagpapagaling. Siya ay anak ng isang herbalist at nagtrabaho lamang bilang isang miner at farmer bago pasukin ang mundo ng holistic healing. Siya ay nagsimula bilang isang medicine man o sa kanilang katawagan ay garafero na paraon at parito sa ilang mga baryo. Nadiskubre niya daw ang kanyang kakayahan in miraculous healing nang minsan isang babae ang nagdirect sa kanya na pumunta sa simbahan at doon bilang nasapian na walang gaanong natatandaan ay nakagawa ng isang miraculous healing. Ayon kay Faria, isang spirit guide ang nagsabi daw sa kanya na palawigin ang kanyang panggagamot. At isang espiritista naman na si Chico Javier ang nagsabi na siya ay pumunta sa Abadiânia para doon gawin ang kanyang healing mission. 1978 nang kanyang sinimulan ang pagpapagaling. Siya ay nakaupo sa isang silya na malapit sa main road kung saan ilang mga tao ang nagsisidatingan para sa tsansa na pagalingin ang kanilang karamdaman. Unti-unti, ang bilang ng mga nagsisipuntahan ay dumami ng dumami kung saan ay nagawa na niyang maitayo ang kanyang spiritual healing center na Casa de Dom Ignacio de Loyola. Araw-araw siya ay dinadayo ng daan-daang mga tao sa pagnanais na mabigyan ng kalunasan ang kanilang karamdaman. May pisikal na karamdaman, nasa bingit ng kamatayan o yung mga taong hinahanap ang kanilang mga sarili. Lahat ay present dyan. Ang kanyang panggagamot ay ginagawa sa pamamagitan ng espiritu ng mga sumasanib sa kanya. Ayon sa kanya, siya daw ay guided at sinasaniban ng more than 30 entities katulad ni King Solomon, ang kauna-unahang entity na sa kanya ay sumanib. Ilan sa mga entities na pumasok daw sa katawan niya ay sina John the Baptist, Don Ignatius of Loyola, Oswaldo Cruz at iba pa. Ang Spiritism o Spiritualism ay isang paniniwala na ang isang tao ay maaaring makipag-ugnayan sa mga taong namayapa na
Depende sa paniniwala, ito ay madalas na inuugnay sa kabanalan na ang ibig sabihin ay Holy Ghost o Espiritu Santo. Sa pamamagitan nito, ang tao na yon ay maaaring makapanggamot ng karamdaman na sa kanilang kataga ay psychic surgeons. Ang mga psychic surgeons ay maaaring buksan ang katawan at nakakapagpagaling sa pamamagitan ng pagmamanipulate ng mga organs sa loob ng katawan. Maraming beses nang napabalita na ang ganitong mga gawain ay simpleng panlilinlang lamang, nadadaan sa bilis ng kamay, kasabay ng dugo ng hayop na parang isang palabas ng magician. Si Faria o John of God ay may ibang pamamaraan naman. Sa kanyang panggagamot, mayroon silang tinatawag na spiritual surgery kung saan ang isang pasyente ay may option na gawin ito by visible or invisible operation. Sa visible operation, ang pasyente ay inooperahan ng walang anesthesia. Depende sa karamdaman, sila ay ginagamitan ng isang mahabang gunting o forceps na ipapasok sa ilong kung saan ang gunting ay ilang beses na papaikutin. Mayroon ding eye scraping kung saan isang kutsilyo naman ang gagamitin sa mata para ito ay kudkurin. Sa invisible operation naman, na automatic ginagawa din kapag ang pasyente ay younger than 18 or older than 52, ang gagawin nila ay meditation. Sila ay pupunta sa isang kwarto para mag-meditate kung saan mayroong mga spiritual energies na makakatulong para sa kanilang kagalingan. Ang mga spiritual energies na ito ay galing naman sa mga medium din na assistant ni Faria na nagme-meditate sa kwarto para makapag-produce ng sinasabing spiritual energy. Kung ang pasyente naman ay hindi kaya na makapunta sa center dahil hindi kaya ang mahabang biyahe, pwede din naman. Maaari pa ding gawin ang panggagamot sa pasyente sa pamamagitan ng surrogate na maaaring isa din sa mga medium. Sa mga panggagamot na ito, sinasabi ni Faria o John of God sa mga tao na walang kasiguraduhan para sa kanilang kagalingan. Ang proseso ay 50-50. Ang 50% ay magmumula sa kanya at ang 50% naman ay magmumula sa pasyente. Mayroon sila mga dapat at kailangan pa ding gawin para gumaling. Isa na dyan ay ang ilang beses na pagpunta sa isang local sacred waterfall, meditation, o ilang buwan na walang alcohol at sex. Sa sexual intercourse kasi, sobrang energy ang naire-release sa katawan at kailangan ang energy na iyon sa pagpapagaling, kaya ang sex ay hindi muna dapat gawin. Mayroon din silang kailangang inumin para sa kanilang medikasyon na malaki ang maitutulong sa kanilang pagpapagaling. Sa healing center ay may ibinebenta na energized mineral water at capsules na naglalaman ng pure passion flower para sa kanilang medikasyon. Bukod sa medikasyon, mayroon din silang mga blessed items at artifacts na ibinebenta. Ayon sa isang source, ang sales ni John of God sa pagbebenta na ito ay umabot ng $10 million per year. Sa kanyang healing journey, marami naman daw talaga ang gumaling. Hindi naman siya sisikat kung wala naman siyang napabalitang napagaling, hindi ba? At the end of the day, sa lahat ng kanyang mga ginagawa, siya ay iginugupo din ng pagod. May katawang tao pa din siya after all. Dito sa kwarto na ito ay dumidiretso siya para mamahinga at mapunan ang nawala sa kanyang enerhiya. Minsan sa dami ng tao na nakakasalamuha niya ay mayroon siyang nakikitang mga babae na isa din daw medium. Iimbitahan niya ang babae sa kanyang kwarto para makausap for a one-on-one private session. Once ang babae ay nakaharap na niya, hihinga niya ito ng tulong dahil kailangan din daw ni Faria ng cure. Kailangan niya ng enerhiya at iyon ay ang enerhiya ng babae. Si Faria ay ibababa ang pantalon niya at dito na magsisimula ang paglilipat ng enerhiya. Ilan sa mga kababaihan ay wala pa talagang alam na sila na pala ay napagsamantalahan dahil sa kanilang kaalaman, ang nangyari ay isa lamang curing.
Kasabay ng pagsikat ng pangalang John of God ay ang pag-unlad din ng Abadianya dahil ang kasa ay dinadayo ng lahat ng klase ng tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ilang negosyo ang nagsisulputan, mga hotel, kainan, maging mga taxi drivers ay natulungan. Kalaunan, ang Abadianya ay sinasabing umikot na sa palad ni Faria. Lahat ng mga negosyo na nakikinabang sa mga dayuhan ay kailangan ng magbayad ng parte ng kanilang kita kay John. Ang mga taxi drivers ay kailangan na din ng permisyon na ang ibig sabihin ay lagay o kabayaran. Kapag ang mga lagay ay hindi na ibibigay, may ilang tauhan si Faria para makausap ang mga hindi pa nakakapagbigay. Bagamat mayroon ng mga alegasyon ng sexual at korupsyon laban kay John, halos higit 4 na dekada siyang namayagpag. Iyon ay dahil siguro siya ay ultimo isa ng hari o sabihin na nating santo na tinitingala ng lahat. Mahirap siyang patumbahin dahil ang kanyang pagbagsak ay isang domino effect. Marami ang nakadepende sa kanya, higit lalo ang lugar na Abadianya. Ayon nga sa iba, kapag may mga akusasyon katulad ng sexual ang lumalabas, sila ay pilit inuugnay o iniisip na ang nangyari ay parte talaga ng healing. Meron din si Faria na mata at tenga para igrupo o markahan kung sino sa mga dayuhan o pasyente ang maimpluwensya at mayaman para kapag nakaharap niya ang mga ito ay siguro mas lalo niyang magatasan. Ang serbisyo o opera ni Faria ay walang bayad, ngunit ang blessed water, pills at artifacts ay meron. Siya ay nagbebenta ng mga healing crystals na nakakapanggamot daw ng cancer o iba pang sakit. At dahil ang pasyente ay gustong gumaling at mayaman, ay naibebenta niya ang mga crystals sa mataas na halaga. Pagdating sa pera, ayon sa ilang nagtrabaho sa kanya, si Faria ay controlling. Kinukuha niya lahat. Walang maaaring makagalaw sa kanyang pera. Isang classic gangster, kumbaga. Si Faria ay maraming lugar din na napuntahan kung saan siya nag-conduct ng healing ceremonies na tinatawag nilang live events. Ayon sa isang nag-imbita sa kanya, ilang kondisyon ang ibinibigay ni Faria para paunlakan ang live event na yon. Sa nasa 10 niyang mga kasama, dapat ang kanilang paglipad ay first class, ang hotel accommodation ay 4 stars at magbebenta siya ng kanyang blessed pill kung saan lahat ng pinagbentahan ay kanya lamang. Ilang mga program din ang nagbigay ng coverage sa kanyang sinasabing healing mission. 2005, ang American Broadcasting Company or ABC ay na-feature si Faria. May 5 tao ang na-feature sa programa na may iba't ibang medical conditions. Ang 5 ay nagawa ng spiritual healing ni Faria kung saan 3 sa kanila ay sinasabing kinakitaan ng improvement. Ilang taon matapos ng report na ito, isa sa mga subject ay may slow progress or none at all. Ang 2 ay mas lalong lumala pa at ang isa ay nagkaroon ng improvement. Kalaunan, ang isa ay namatay of complications at ang isa naman ay mas lalong lumala ang cancer na kalaunan din ay ikinamatay niya. Meron ding isang paranormal expert na si John Nickel ang nagsabi na ang kanyang healing procedure ay isa lamang carnival tricks. Ang napabalitang kagalingan ay isang placebo effect lamang o dahil sa positive thinking lamang. Kapag sila ay sinabihan na magaling na sila. Ang mga pasyente na nagsiparoon ay vulnerable dahil na din sa kanilang karamdaman. Maaring hindi na pagtagumpayan ng modernong medisina na pagalingin sila, kaya nandoon sila sa kasa para sa isa pang tsansa. Taong 2010, isang author na si Susan Casey ay nagsulat ng isang article tungkol sa kanyang journey kung paano nakatulong si John of God sa kanyang depresyon dahil sa pangungulila sa namayapang ama. Ang kanyang storya ay na-feature sa The Oprah Winfrey Show at taong 2013, mismong si Oprah Winfrey ay pumunta din ng Brazil para makita at makilala ang sikat na noong si João Teixeira de Faria o John of God. Taong 2014, ang 60 Minutes Australia ay nagpalabas ng isang critical investigative report tungkol kay Faria. Ang report ay tungkol din sa pag-question sa healing treatment ni Faria. Wala ni isa man ang nag-improve ang kondisyon sa mga taong kanilang na-interview
At may isa pa nga na declared as cured na namatay din sa sakit na yon. Sa isang parte ng report, mayroon 2 namatay sa kasa na nagkaroon ng investigasyon, ngunit wala ni isa man ang nakasuhan. May isa ding pagkakataon na nang minsan na bumisita si Faria sa Arizona, isang babae ang inireklamo siya na during healing session, kinuha daw ni Faria ang kanyang kamay at inilagay sa loob ng pantalon nito. Walang nangyari sa reklamo at isa pa sa mga associate ni Faria ay kinumbinsi ang babae na i-drop ang reklamo. Taong 2018, nang ang eskandalo tungkol sa napabalitang sexual harassment laban kay Faria ay tuluyan ng sumabog. 4 na mga kababaihan ang lumutang at inakusahan si Faria ng sexual assault. Ang prosecution office ng Guayas ay nagset din ng email address at hotline para sa mga kababaihan na nais din lumutang. Matapos ng ilang araw, nang dahil na din sa isang social movement laban sa sexual harassment na tinatawag na Me Too movement, nasa higit 200 na mga kababaihan pa ang lumutang at nagsabi ng kanilang naranasang abuso kay Faria. Sila ay pinapunta daw ni Faria sa private room nito for a private session at doon nangyari ang pang-aabuso. Isa sa mga lumutang sa ginawang pang-aabuso ay ang mismong anak ni Faria na si Dalva. Si Faria ay ilang beses nag-asawa at unknown kung ilang mga anak ang meron siya sa mga napangasawa maging sa ilang mga affairs na ginawa niya. Si Dalva ay masayang naninirahan sa isang rural area kasama ng kanyang mga kapatid, stepfather at ina nang kuhanin silang magkakapatid ni Faria sa pangakong mas magandang buhay. Siya ay 9 na taong gulang pa lamang noon at iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama na si Faria. Ilang buwan ang lumipas nang ang tunay na Joao de Faria ay kanyang nakilala nang sinimulan siya nitong pagbawalan na makipagkaibigan. Bago pa man siya tumuntong ng 10 taong gulang, ay nagawa na din siyang pagsamantalahan. Ang pananamantala ay nagpatuloy sa loob ng 4 na taon hanggang siya ay mag-14. Nagawa niyang makatakas sa kamay nito nang siya ay mag-asawa kung saan siya nagkaroon ng 3 anak nang siya ay edad na 14, 15 at 16 bago nakipagdiborsyo. Sa pagsisikap na hindi na makabalik pa sa poder ng ama, si Delva ay palipat-lipat ng lugar, ngunit eventually ay nakita at ibinalik din siya ni Faria sa Abadiania. Siya ay dinala ni Faria sa isang klinik kung saan sinasabing pinilit na mag-record ng isang video para pabulaanan ang mga alegasyon ng sexual assault. December 12 nang ang prosecution ay mag-release ng warrant of arrest kay Faria, ngunit hindi nila ito naabutan. December 16, 2018, si Faria ay isinuko ang kanyang sarili, ngunit patuloy na i-deny ang mga alegasyon. Pinanindigan niya na siya ay inosente at sinabing susunod sa batas. Ang bilang ng mga akusasyon ay umabot na din sa 600. Batay sa mga reklamo, ang mga pananamantala ay nagsimula ng 1986 hanggang 2017. Sa mga akusasyon na ito, ilan sa mga followers ni Faria ay itinanggi din ang akusasyon at nangharas na mga reporters na pumunta sa lugar. Ang legal proceedings para sa kanyang kaso ay nagsimula ng 2019 at December ng taon na yon, siya ay found guilty at nasentensyahan ng 19 years and 4 months para sa asulto ng 4 na kababaihan. Matapos ng 1 buwan, January 2010, ang kanyang sentensya ay nadagdagan ng 40 years in prison sa asulto naman ng 5 pang mga kababaihan. Bukod sa panggagahasa, siya ay convicted din of illegal possession of firearms. Sa kabuuan, si Joao Teixeira de Faria ay mananatili sa bilangguan ng 62 years and 4 months. Siya ay nasentensyahan sa edad na 77 at maaaring sa piitan na aabutan ng kamatayan. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!